الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inshallah ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral dito sa Aqeedah sa kitab ni Sheikh Abdul Qadir Al-Sufi hafizahullah sa kitab ni Al-Mufid fi Muhimmat At-Tawhid. Matalakay na natin yung una, ito yung patungkol sa characteristics, yung mga katangian ng Aqeedah Islamiyah, Islamikong pananampalataya, credo. At natalakay natin una, pangalawa, pangatlo, umalit sa atin, at pang-apat ngayon insyaAllah. Okay? So, ang ikatlo, natatandaan niyo yung ikatlo kung ano? So, dito na tayo sa ika-apat. So, ang una, yung pangatlo ay Shumuliya. Pang-apat ay yung tinatawag na ito ay Wasatiyya. Ibig sabihin, Wasatiyya. So, ibig sabihin ng Wasatiyya ay katamtaman. Okay. So, nakaraan tinalakay sa inyo ay yung patungkol sa Shumuliya. Ano ibig sabihin ng Shumuliya? Saklaw niya yung lahat ng bagay. Okay? Tama. Yun ang pinakakulasan niya, pinaka-brief summarize niya tingil sa Shumuliya. So, dito tayo. So, kabilang sa characteristics ng Aqeedah natin sa Islam, lalo na Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ay tinatawag siyang Wasatiyya. Ibig sabihin, katamtaman siya, katamtaman. So, linguistically, yung kanyang meaning, unang-una, pwede natin sabihin yung Wasatiyya, yung katamtaman, pwede natin sabihin na ito yung sa pagitan ng dalawang bagay. Okay? Sa pagitan ng makana bayna taraf ash-shay. Okay? Ito yung sa pagitan ng dalawang bagay. Okay? Yun yung isa sa mga meaning niya. Halimbawa, sabihin natin number 1, ito yung pagitan ng dalawang bagay. Okay? So, yun yung sinasabing katamtaman. Kung ano yung sa gitna ng dalawang bagay, yun yung tinatawag na katamtaman. Sa gitna siya. Okay? Sa pagitan ng dalawang bagay. Okay? Pwede rin maging meaning niya ay yung pinaka-mainam. Okay? So, pwede rin siyang i-plug dyan, pwede rin siyang sabihin na yung Wasatiyya, yung katamtaman ay pinaka-mainam siya. Okay? Pangatlo, pwede rin siyang sabihin na yung Wasatiyya ay pwede rin maging meaning niya ay makatarungan. Tama? Okay. So dito, ano bang tinutukoy sa Wasatiyya? Binigil dito. Okay? So una-una, ang Wasatiyya, ang nais ipakahulugan dito, yung sa pagitan ng dalawang bagay. Halimbawa, may dalawang bagay dito, yung sa pagitan niya. Pangalawa, yung meaning niya ay pinaka-mainam. Khiyaruhum wa afdaluhum. Okay? Wa ajwaduhum. Tamam? Yung pangatlo ay ito yung makatarungan. Okay? Nandoon yung justice. Tamam? Okay. So ano bang nais ipakahulugan dito na ang Islamikong pananampalataya natin ay tinatawag siyang Wasatiyya. Ibig sabihin, katamtaman siya, pinakamainam at pinaka-makatarungan. So, kabilang doon sa nais pakahulugan ng pinaka-meaning niya, na yung Aqeedah natin, yung paniniwala natin, yung credo natin, ito yung pinaka-mainam na paniniwala, pananampalataya sa lahat ng ibang mga pananampalataya at creed. Aqeedah. Nagets niyo? Ang Aqeedah Wasatiyya, ang Aqeedah kabilang sa characteristics, kabilang sa khasa'is, sa katangian ng Aqeedah natin, ay yung tinatawag siyang Wasatiyya. Ito yung kanya isipahulugan dito, ito ang Aqeedah natin, na Wasatiyya,
ay siya ay pinakamainam na akida sa lahat ng mga akida ng ibang mga relihiyon at ibang pananampalataya. Kabilang din doon sa nais ikakahulugan nun na yung akida natin, ito yung pinakamakatarungan sa lahat. So inshallah, mabibigyan natin ng ano ba yung mas tinutukoy doon pagiging makatarungan? Bakit ito yung pinakamainam? Inshallah, bibigyan natin ng mas malawak, mas tafsil. Ibig sabihin, mas maunawaan natin kung ano yung tinutukoy pinakamakatarungan. O sa akida siya, pinakamatarungan, pinakamainam. Bakit sinabi natin ganun? At gayon din, ang naisip pakahulugan dito, sa wasatiyya na ito, yung pagiging katamtaman na itong paniniwala natin dito ay walang labis, walang kulang. La ifrat, wala tafriq. Walang labis at walang kulang. Okay? Sakto. Kaya mga katamtaman. Okay. So para mas mabigyan natin ng mas tawag dito, mas detalyado, okay? Okay. Hinggil sa unang-unang usapin dito sa unang usapin. Tamam? Baik. So unang usapin dito mga kapatid, hinggil sa tauhid at sa katangian ng Allah, sa kaisahan ng Allah at sa kanyang mga katangian sa tauhid. O i-apply na natin para mas maunawaan natin. Tauhid at katangian ng Allah. Baik. So dito, para mas maunawaan natin, bakit ba naging mas makatarungan? Bakit ba mas pinakamainam yung akida natin? Okay? Dito, okay. Ayun, focus kayo dito sa dalawang sino ang mga Kristiyano na to at sila yung mga Hudyo. Okay. Sila yung mga tinatawag na Ahlul Kitab, mga people of the book. So, paano ba naging mas mainam? Paano ba mas naging makatarungan? Paano ba mas naging katamtaman ang paniniwala natin sa Ahlus Sunnah wal Jamaa kaysa dito sa dalawang grupo na ito? Okay. Tayyib. Okay, ang mga Hudyo, halimbawa, tayyib. Ang mga Hudyo, ano ang sinabi nila? Okay, sabihin natin ang mga Hudyo. Mga Yahud, tinatawag. Anong sinabi nila sa Allah subhanahu wa ta'ala? Meron kayo natatandaan mga sinasabi nila sa Quran? Marami. Aywa. Inilarawan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katangiang pagkukulang. Hindi kompleto. Okay? Inilarawan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paglalarawang hindi kompleto. Ibig sabihin, sifatun naqs. Okay? Anong sinasabi nila? Ano ba yung mga katangiang yung timinimin doon na hindi kompletong pagsasalarawan sa Allah? Ibig sabihin, binabanggit nila yung mga katangian nakikita sa mga tao. Malalim ba hindi? Yung sinasabi ko. Naiintindihan nyo? Ano lang na bababaw. Alhamdulillah. Kasi baka yung iba hindi na-absorb yung sinasabi ko. Tama? Okay. Ulitin ko? Okay. Ang mga Hudyo, ano ang sinasabi nila hinggil sa Allah? Napakarami sa banal na Quran na binabato nila. At sinasalarawan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng katangiang pagkukulang o kulang. Ano yung sinasabi nila? Halimbawa, sabi nila, Inna Allaha faqir. Ang Allah ay ibig sabihin ng faqir. Miskin. Fukara. Sinasabi nila ang Allah, Inna Allaha faqiruhu. Faqir. Sinasabi nila ang Allah ay mahirap.
At sinasabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, sinasabi nila na Allah subhanahu wa ta'ala ay napapagod at nagpahinga. Yat'ab wa yastarih. At sinasabi nila, wa annahu yatamathalu fi surati al-bashar. At sinasabi nila, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay, ano sinasabi nila? Nag-anyong tao. Okay, marami pa. At sinasabi pa nila ng Allah subhanahu wa ta'ala, yadullahi maglula, gullat aydihim, walu'inu bima kanu yakzibun. Okay? So yun ang sinasabi nila, marami silang sinasabi. Ano naman yung sinasabi ng mga Nasara? Anong sinasabi naman ng Nasara hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga non-Muslim? Sinasabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya si Masih. Siya si Isa alayhi salatu wassalam. Ano pang sinasabi nila? Innahu, ano siya? Aywa, nagpahinga rin. Sinasabi nila. Okay? At sinasabi nila na si Isa alayhi salatu wassalam ay anak ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sila ay yung pagdating sa pagdadakila, tina'zim nila, masyadong nilang itinaas si Isa alayhi salatu wassalam. Okay? Humantong yung pagka-propeta Isa alayhi salatu wassalam sa manzila, sa antas ng pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, na-gets niyo yung una, minamaliit nila, nilalarawan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala na katangiang kulang, naqsun. Samantala, yung mga Kristiyano, tinatawag na Nasara, sinasabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroong anak, okay? Yun ay si Isa alayhi salatu wassalam. Tama? Yun. So ano naman pagdating sa mga sa mga Christian, di ba? Hindi na natin isulat kasi mag-take lang kayo dito. Sa Islam, ano bang paniniwala natin sa Islam? Bakit naging gitna lang tayo? Okay. Pag gitna yung paniniwala natin hinggil sa Allah subhanahu wa ta'ala ang hinggil sa kanyang mga katangian. Okay? Ano yung halimbawa? Tayo, inilalarawan natin na Allah subhanahu wa ta'ala sifatil kamal. Ibig sabihin ng sifatil kamal, yung kompletong katangian. Hindi kulang. Ano sinasabi natin? Anong sinasabi natin? Sinasabi natin na Allah subhanahu wa ta'ala ay inosente sa lahat ng mga sinasabi nila, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah ay hindi siya katulad ng lahat ng ibang mga nilikha. Laysa kamithlihi shay' wa huwa as-sami'ul basir. Okay?